Inabot niya ang isang kape kay Tia Nena na wala namang ganang uminom, tapos dahan-daang umupo sa kabilang hanay ng upuan. Hindi na siya umimik, ngunit ang presensya niya roon ay sapat ng magpalapot ng hangin. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa presinto, binuksan ni Daniel ang keypad phone sa loob ng maliit na evidence room na may isang ilaw na dilaw at mahinang ugong ng lumang refrigerator sa tabi ng filing cabinet. Kailangan niyang mag-ingat, walang warrant para salatin ng husto ang laman nito, ngunit bilang bahagi ng agarang investigasyon sa krimeng bagong nangyari, may saklaw pa siyang unang tingin para alamin kung may banta sa buhay o ebidensyang pwedeng mawala. Pag-on pa lang, bumungad agad ang inbox. Halos lahat ng text ay mula sa iisang numerong walang pangalan. Ang mga mensahe ay maiiksi, tipid, at lalong nakakakaba dahil sa tipid na iyon. Nasaan ang kopya? Huwag kang bibigay. Pinapanta na ba ang bata? Pag umingay ta, ikaw ang isusunod. Huminto si Daniel sa huling mensahe. May oras. 14 minuto pasado alas 7 p.m. 2 oras bago ang insidente. Pumikit siya saglit. Pinipigilang tumalon agad sa conclusion. Sa trabaho niyang ito, maraming investigasyon ang nasesira dahil sa sobrang bilis magdugtong ng tuldok. Pero mayroon ding mga kasong lumalamig dahil sa sobrang bagal umaksyon. Tinawag niya ang isa niyang tauhan. Lopez, patrace itong number. At ipakuha mo rin sa cyberdesk ang mabilisang preservation request sa Barangay Hall CCTV at sa paligid ng ospital. Walang leak. Ako muna ang hahawak. Copy. Sir, nang makaalis si Lopez, muling binalikan ni Daniel ang phone. Sa sent items, iilan lang ang laman. Isa roon, ayoko na. Tama na. Isa pa, huwag niyong idamay ang anak ko. Ang huli ay walang sagot. Sa ilang linyang iyon, mas kumapal ang larawan ni Liza sa isip niya. Hindi iyon automatikong nag-aalis ng pananagutan sa pananaksak. Pero ibang usapan na kapag ang taong gumawa ng marahas na bagay ay ilang linggo o buwan nang niluluto sa takot. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang mahina ngunit paulit-ulit na pag-ubo ni Liza. Lumapit siya sa one-way mirror. Nakaupo pa rin ito sa monoblock, ngunit ngayon ay bahagyang nakasubsob, isang kamay sa dibdib, isa sa tiyan, parang sinusubukang pigilan ang sariling masuka. Pumasok si PO1 Ramos at nag-abot ng malamig na bimpo. Ma'am, ipahid niyo po. Salamat, sabi ni Liza, halos hindi marinig. Nang maywan ulit siyang mag-isa, napatingala siya sa kisame. Hindi siya relihiyosong tao sa paraang araw-araw nagsisimba, pero sa mga gabing wala nang maipitan ng isip, kusang bumabalik sa langit ang mga tanong. Hindi nga lang dasal ang lumalabas sa kanya, kundi paninisi. Bakit kami? Hindi man niya sabihin ng malakas, iyon ang paikot-ikot sa loob niya. Bakit sa mga marunong mahiya laging bumabagsak ang bigat? Bakit ang mga marunong mang-abuso, sila pa ang may oras matulog? Naalala niya ang ina niyang laging nagsasabi noon, anak, mahirap maging mahirap, pero mas mahirap mawalan ng dangal. Noong bata pa siya, malinaw iyon. Ngayon, magulo. Alin ang dangal? Ang tumangging pumirma kahit maputulan ng kuryente ang bahay at huminto sa pag-aaral ang anak. O ang pagpirma para mabuhay ang pamilya kahit unti-unti kang kinakain ng hiya. At ngayong nakasandal siya sa isang maruming dingding ng presinto, alam niyang sa huli, pareho pa rin ang bagsak. Nawala ang pera, nasaksak ang kapitan, at siya ang mukhang halimaw sa kwento. Bandang alauna, pumasok si Daniel dala ang legal aid lawyer na nakuha ng duty desk para masigurong maayos ang proseso. Hindi niya gustong pagdudahan sa korte ang statement ni Liza dahil lang sa maling hakbang. Umupo ang abogado, nagpakilala, at maikli nilang ipinaliwanag ang mga karapatan niya. Tumango si Liza sa tamang mga bahagi, ngunit halatang hindi pa rin lubos pumapasok sa isip niya ang lahat. Nang tuluyan na silang magsimula, dahan-dahan siyang nagsalita, at sa bawat pangungusap ay para siyang naghuhubad ng balat. Inilahad niya kung paano nagsimula ang routine signing, kung paanong una ay mga maliit na voucher lang na may paliwanag, pagkatapos ay mas malalaking halaga, hanggang sa dumating sa puntong hindi na niya maihiwalay kung alin ang totoo, alin ang pinagawa lang. Isiniksik sa pagitan ng mga pirma ang mga personal na utang na ginamit laban sa kanya. Ang medical bills ng nanay niya noong nabubuhay pa. Ang tuition ni Junjun. Ang atraso ng bayaw niyang nasangkot sa motorsiklong hulugan. Hindi lahat tuwirang binayaran ng pera mula sa sober, pero sapat ang iilang beses para mabuo ang pakiramdam na may hawak na silang lubid sa leeg niya.
Bakit hindi kayo nagsumbong noon pa? Tanong ng abogado, mas banayad kaysa tunog nito. Napangiti si Liza ng mapait. Kanino? Isang simpleng tanong, pero hindi basta nasasagot sa bansang sanay sa pakiusap, sa kapit, sa padrino, sa kilala mo ba ako? Sa City Hall, magkakakilala. Sa presinto, sino ba namang maniniwala agad sa kin? Treasurer lang ako. Kapag sinabi kong may anomalya, una nilang tatanungin, bakit pumirma ka? Tapos na. Hindi kumibo si Daniel, dahil totoo rin iyon. Hindi sapat ang pagiging totoo kapag ang papel ay may lagda mo. At kanina, tanong niya, ano mismo ang nangyari bago kayo nanaksak? Dito pinakamatagal ang katahimikan. Naririnig ang tik-tik ng wall clock. Ang pagpitik ng fluorescent light. Ang malayong boses ng duty officer na may kausap sa telepono. Huminga si Liza, sa kadahan-daang bumalik sa gabing iyon. Ang session hall ay puno ng init at asar. Naantala na ang meeting ng halos 30 minuto dahil wala ang dalawang kagawad. May nagrereklamo tungkol sa drainage. May isa tungkol sa ayuda listahan. Ngunit nang dumating ang usapin sa pondo, biglang nagbago ang tono. Inilatag ni Kapitan Roque ang isang stack ng papeles at sa halip na regular na liquidation review, para itong munting paglilitis. Ipaliwanag mo nga ito, Liza, sabi raw ni Kapitan, malakas ang boses, para marinig ng lahat. Bakit may kulang? Kap, napag-usapan na natin ito, sagot niya noon, nararamdaman ang tingin ng buong kwarto sa kanya. Hindi pa kumpleto ang supporting documents. Bakit ikaw ang pumirma? Dahil sabi niyo hindi niya naituloy, dahil pinutol siya agad. Huwag mo akong idamay sa kapalpakan mo. Sa mismong sandaling iyon, ayon kay Liza, may nabasag sa loob niya. Hindi dahil bago ang paninisi, kundi dahil sa paraan. Sa harap ng mga tao. Sa harap ng mga kapitbahay na minsang umutang sa kanya ng asin, nagpasuyo ng Xerox, nagpalista ng ayuda. Sa isang iglap, inalisan siya ng pangalan at ginawang basurang pwedeng ihain sa mesa para mailigtas ng iba ang sarili. Tapos may sinabi siya, bulong ni Liza, nanginginig ang baba. Ano? Sabi niya, buti nga sayo. Kung hindi ka sumunod, baka mas mauna pang mapahamak yang anak mo kaysa sayo. Napatingin si Daniel. Sigurado kayo. Tumulo na sa wakas ang luha ni Liza. Narinig ko. Baka mahina sa iba, pero sa akin malinaw. Alam kong fret yun. Hindi na ako nakaisip. Nasa pantry knife yung kutsilyo. Dinala ni Marites para sa pansit. Hindi ko alam paano ko nahawakan. Basta ang alam ko, nang tumayo siya at lumapit, parang umitim ang paligid. Hindi niya sinabing gusto niyang pumatay. Hindi rin niya sinabing wala siyang intensyon. Sa katotohanan, hindi niya na rin alam. May mga sandaling ang katawan ang nauuna sa isip, at pagbalik ng ulirat, may sugat ng hindi na mababawi. Sa Aiko, unti-unting lumabo ang gabing walang tulog para kay Carla. Pinaupo siya ng nurse nang makapasok siya sa tabi ng higaan ng ama niya. May mga tubo, may monitor, may ritmong mekanikal ang paghinga dahil sa ventilator. Ang malakas na boses ni Kapitan Roque na kilala ng barangay ay wala roon. Nasa halip ay isang lalaking mapatla, may pasa sa gilid ng dibdib, at tila mas matanda ng 10 taon kaysa kagabi. Dahan-dahan siyang umupo sa monoblock sa tabi ng kama. Nilapit niya ang kamay niya sa kamay ng ama, pagkatapos ay nag-alinlangan. Parang biglang naging estranghero ang kamay na iyon, kamay na pumirma sa mga papel, humaplos sa ulo niya noong bata pa siya. Tumuro sa kanya kapag pinagagalitan siya sa maling barkada, at marahil ay may itinagong mas maraming sikreto kaysa inakala niya. Sa huli, hinawakan pa rin niya. Mainit pa, pero may panghihina. Tay, mahina niyang sabi, kung naririnig mo ako, huwag kang bibitaw. Sumangot siya, pinigilan ng pag-alog ng boses. Pero kapag gumising ka sasabihin mo lahat. Hindi na pwedeng hindi. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nagsasalita bilang anak lang. Nagsasalita siya bilang taong napagod ng irespeto ang katahimikan ng matanda habang siya namang lumalaki ang pinsala. Habang hawak niya ang kamay ng ama, may pumasok na alaala mula noong second year high school siya. Umuulan din noon. Nasira ang payong niya sa labas ng gate. Dumating si Kapitan Roque sakay ng pick-up, binuksan ng bintana, at pinapasok siya. Habang pauwi sila, sinabi nito, anak, tandaan mo, sa mundo natin, hindi sapat ang mabait. Kailangan marunong kang sumalo ng bigat. Noon,
Akala niya payo lang iyon para maging matatag. Ngayon, naisip niyang baka sa buong buhay ng ama niya, iyon talaga ang paniniwala nito na may mga bigat na pwedeng ipasa sa iba basta hindi ikaw ang mabagsakan. At marahil ngayong nakarete ito, may bahagi sa kanya na gustong iligtas pa rin ito. Dahil ama niya iyon. Dahil kahit gaano karaming bahid ang lumitaw, may utang na loob ang puso na hindi madaling putulin. Ngunit may isa pang bahagi na galit. Hindi dahil muntik na itong mamatay, kundi dahil baka matagal na pala siyang ginagamit na dahilan para panatilihing maayos ang mukha ng isang lalaking unti-unting nabubulok sa loob. Bandang 2:30, dumating ang resulta ng mabilisang trace sa numero sa keypad phone. Lumapit si Lopez kay Daniel, may hawak na printout na mainit pa sa pagkaka-release. Sir, prepaid, pero may pattern. Laging tumatama ang tower sa bandang isang maliit na compound sa may E. Rodriguez Extension. Registered sa hardware supplier na contractor ng barangay. Binasa ni Daniel ang pangalan. Sumikip ang noo niya. Hindi iyon direktang ebidensya, pero hindi na ito simpleng multo. May kaugnayan kay Benny. Tanong niya. Indirect. Pamangkin ng asawa. Napabuntong hininga si Daniel. Ito ang klase ng kaso na mabilis pumasok sa politika at mabilis ding maputol ang pakpak ng investigador. Ngunit habang tinitingnan niya ang printout, malinaw ang pakiramdam niyang may isa pang pader na malapit ng mabiyak. Ang problema, kapag nabasag iyon, hindi lang iisang tao ang tatamaan. At sa mga oras na iyon, sa pagitan ng presinto at ospital, sa pagitan ng hiya at galit, sa pagitan ng katotohanan at kung alin lang ang kaya pang panindigan ng bawat isa, papalapit na ang umaga na magpapasya kung sino ang mauunang magsalba ng sarili at sino ang may iwan upang buhatin ang kasalanan ng lahat. Sa bahay ng mga Roque sa isang lumang ngunit maluwag na lote sa loob ng isang gated subdivision sa Project 8, nagsisimula ng magsiksikan ang mga tao bago pa man sumikat ang araw, mga kamag-anak na matagal nang hindi nagpapakita pero biglang marunong mag-abot ng tinapay, mga kapitbahay na nakaduster pa at kunwari nag-aalala pero halatang uhaw sa balita, at mga tauhan sa barangay na nagkukunwaring may aasikasuhin sa gate para lang may dahilan silang magtanong sa guard kung totoo bang kritikal si Kapitan. Sa loob ng bahay, ang dining table na daisy sentro ng handaan tuwing fiesta o birthday ay puno ngayon ng nakabukas na envelope, resibo, lumang cellphone chargers, at 2 plato ng pandesal na hindi halos nagalaw. Ang ilaw sa kusina ay hindi na pinatay magdamag. May amoy ng kape na paulit-ulit na sinasalinan ngunit hindi nauubos, halo sa bahagyang amoy ng furniture polish at piniritong tuyo na inihain ni Tita Mercy pero nanlamig na lang sa kawali. Nasa harap ng mesa si Nestor, pinsan ni Kapitan Roque, nakasalamin, naka-shorts lang at kupas na sando sa ilalim ng nakabukas na polo, hawak ang lumang green folder na nakita niya sa study ng kapatid pinsan niya. Hindi siya sanay maghalongkat ng gamit ng iba, lalo na ng taong halos itinuturing niyang nakatatandang kapatid, pero ang sitwasyon ay wala ng puwang para sa delikadesa. Nasaan si Carla? Tanong niya kay Tita Nena na bagong dating mula ospital para magpalit ng damit. Nandoon pa rin. Ayaw umalis. Umupo si Nena, humawak sa sentido, at pumikit ng matagal. Parang hindi na bata, parang tumanda ng isang gabi. Hindi sumagot si Nestor. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga photocopy ng project proposals, acknowledgement receipts, at isang mas maliit na brown envelope na walang label. Nang maramdaman niya ang kapal nito, nagduda agad siya. Dahan-dahan niya iyong binuksan, at mula roon ay lumabas ang isang flash drive at 3 pirasong folded bond paper. Sa unang papel, listahan ng mga pangalan. Sa ikalawa, mga halaga. Sa ikatlo, petsa at initials lang. Hindi niya agad naintindihan ang kabuuan, pero may isang pattern na mabilis tumama sa isip niya. Paulit-ulit ang initial na B, paulit-ulit ang entry na release via L at may 3 beses na nakasulat ang emergency cash for CR. Ano yan? Mahinang tanong ni Nena habang unti-unting lumalapit. Hindi ko pa alam, sabi ni Nestor, pero iba ang boses niya, mas mababa, mas mabigat. Pero hindi ito mukhang malinis. Sa ospital, ang ilaw ng ICU corridor ay hindi nagbabago kahit madaling araw. Pareho pa rin ang puting liwanag na walang awa sa pagod ng mukha ng tao. Si Carla ay nakaupo ngayon sa pinakadulong monoblock malapit sa vending machine na sira naman. Nakayakap siya sa sariling tuhod, nakasuot pa rin ng blouse na may bahid ng dugo sa manggas, bagaman tuyo na iyon at nangingitim.
Bawat ilang minuto ay may nurse na dadaan, may intern na may dalang chart, may kamag-anak ng ibang pasyente na umiiyak ng mahina sa telepono. Sa ganitong lugar, kahit hindi kayo magkakakilala, pare-pareho ang anyo ng paghihintay. Pare-pareho ang kamay na hindi mapakali. Pare-pareho ang matang namumugto sa puyat at pag-aalala. Lumapit si Drew. Sofia dala ang isang paper cup ng mainit na tubig. Wala kaming libreng tsaa sa ganitong oras, sabi niya, may pagod ngunit may munting lambot sa tono. Mainit na tubig muna. Uminom ka. Tinanggap iyon ni Carla, 2 kamay ang gamit, na para bang baka malaglag kung isa lang. Salamat po, Doc. Umupo si Sofia sa bakanteng upuan sa tabi niya. Hindi ito normal na ginagawa niya sa lahat ng bantay, pero may kung anong pumihil sa kanya para umalis agad. Marahil dahil sa nakikita niyang pagpipigil sa dalaga. Iyong uri ng pagpipigil na kapag napabayan ay maaaring biglang pumutok sa maling oras. Kumain ka na ba? Umiling si Carla. Napasinghap ng bahagya si Sofia, iyong hinggang hindi sermon pero may halong dismaya sa alam na niyang sagot. Hindi ka makakatagal kung hindi ka kakain. Parang hindi ko kaya, Doc, hindi mo kailangan kayanin gustuhin. Kailangan mo lang lunukin. Napatingin si Carla sa baso ng mainit na tubig, pagkatapos ay napatawa ng kaunti, mapait at pagod. Diretso kayo magsalita, pagod na ako para magpaligoy, sabi ni Sofia. Pagkasabi niya yun, sa kanya naalala ang sarili niyang ina noon na laging sumasagot ng ganun kapag kapos na sa pasensya at tulog. Nasa Batangas ang ina niya, retired public school teacher, at matagal na siyang sinabihan na mag-asawa na lang kaysa laging nasa ospital. Ngunit tuwing may gabing gaya nito, kapag may pasyenteng nasa bingit at may pamilya sa labas na hindi alam kung anong klaseng umaga ang sasalubong sa kanila, hindi niya kayang isipin ang ibang buhay. Doc, tanong ni Carla makalipas ang ilang sandali, kapag may tinatago ang isang tao malalaman mo ba agad kapag malapit na siyang mamatay? Bahagyang natigilan si Sofia. Hindi ako psychiatrist, sabi niya, pero sa katawan, hindi. Sa mukha, minsan oo. Sa mga salitang lumalabas, minsan huli na. Tumango si Carla. Parang ang dami ko pong hindi alam sa tatay ko. Hindi na nagpanggap si Sofia na may sagot siya para dyan. Sa totoo lang, kahit sa sarili niyang ama na namatay sa stroke 10 taon na ang nakalipas, marami pa ring bahagi na huli na niyang naintindihan. Ang mga lalaking lumaki sa Pilipinas, lalo na iyong mga sanay magdala ng kapangyarihan o responsibilidad, bihira ang natutong magsabi ng totoo bago sila mawalan ng lakas para magsinungaling. Minsan, maingat na sabi ni Sofia, hindi natin nalalaman ang buong tao. Ang nalalaman lang natin, iyong bahagi nilang ibinibigay kapag kaya pa nila. Sa presinto, dumating ang abogado ng pamilya ni Kapitan Roque bago mag-alas 5 ng umaga. Si Attorney Evelyn Sarmiento, maayos ang buhok, tuwid ang likod, at nakasuot ng off-white blouse sa ilalim ng navy blazer kahit halatang mabilisang bihis lang ang naganap. Ang dala niyang presensya ay hindi maingay, ngunit may uri ng awtoridad na nakukuha lang ng mga taong matagal nang pumasok sa mga kwartong puno ng kaba at nagsalita ng hindi nanginginig. Sino ang lead investigator? Tanong niya sa desk. Lumapit si Daniel. Nagpakilala sila ng maikli, walang sayang na salita. Narinig ko na may initial statement na ang suspect, sabi ni Evelyn. Gusto kong tiyaking may kopya kami sa tamang oras, at gusto ko ring malanawan sa status ng complainant. Under observation pa rin sa ICO. Hindi pa pwedeng kumuha ng statement mula sa kanya. At si MS, Liza. In custody. Hindi pa charged formally habang hinihintay pa ang medical status ni Kapitan at ang full incident report. Tumango si Evelyn, ngunit ang mata niya ay mapanuri. May balita na bang may ibang sangkot sa pinagmulan ng komprontasyon? Hindi agad sumagot si Daniel. Hindi niya gusto ang pagtanong na tila alam na ang kalahati. Ongoing ang investigasyon. Siyempre, sabi ni Evelyn, at bahagya siyang ngumiti, pero hindi iyon ngiti ng aliw. Ang ibig ko lang sabihin, kung simpleng stabang lang ang titingnan ninyo rito, baka mawala ang moibong totoo. At kapag nawala ang motibo, may mga taong makakahinga ng masyadong maaga. Naiwan kay Daniel ang linyang iyon kahit umalis si Evelyn para tumawag sa labas. Alam niyang tama ito, pero alam din niyang may sariling agenda ang abogado. Pinag-uusapan sa barangay na si Evelyn ang tumulong noon sa kampanya ni Kapitan Roque laban sa Calabang Slate. Hindi malinaw kung personal na utang na loob o simpleng propesyonal na relasyon.
Sa ganitong mga kaso, bihirang purong isa lang. Bumalik siya sa opisina niya at muling tiningnan ang printout ng tower trace, ang screenshots ng mga text, at ang rough map ng barangay hall. Pagod na ang mata niya. Parang may buhangin sa ilalim ng talukap. Ngunit hindi siya makatulog. Hindi dahil sa kape, kundi dahil unti-unti nang nagsisimulang humugis ang hindi komportableng larawan. May pondo, may pirma, may pressure, may bantang idinaan sa anak. At may malaking posibilidad na si Kapitan Roque, ang biktima ng pananaksak, ay hindi lang biktima sa mas malawak na kwento. Biktima siya ng sariling tinulungan niyang itayo. Habang iniisip iyon ni Daniel, pumasok si Lopez dala ang USB reader. Sir, nabuksan na namin ang flash drive na nakuha sa bahay ni Cap. Napatingin si Daniel. Anong bahay? Tumawag po iyong pinsan. Nestor, may nakita raw sila sa study. Voluntary surrender ng item. Heto po ang inventory. Saglit na sumama ang loob ni Daniel, hindi kay Lopez kundi sa sarili niyang kakulangan. Dapat naisip niyang magsagawa agad ng secured scene sa bahay, pero nagtuon siya sa barangay hall at presinto. Gayunman, dahil kusang ibinigay ng pamilya ang item, may pagkakataon pa. Buksan mo. Sa monitor, lumitaw ang folder na may pangalang Bergy Projects Final. Sa loob nito ay spreadsheets at scanned vouchers. Ngunit may isa pang folder na nakatago sa ilalim ng generic na pangalan na Photos Backup. Pagbukas nila roon, hindi larawan ang laman kundi mga audio recordings. Nagsimulang sumikip ang dibdib ni Daniel. Play mo. Kumalansang ang mahinang audio, parang nasa loob ng drawer inilagay ang recorder. Pagkatapos ay lumabas ang mga boses. Ang una, malinaw, kay Kapitan Roque. Hindi pwede na puro ako ang sasalo niyan. Ang ikalawa, bahagyang malabo pero makikilala pa rin matapos ang ilang segundo. Boses ni Councilor Benny. Sino ba may pirma? Si Liza. Kung may dulas, siya ang una. Sumunod ang mas mababang boses ng isa pang lalaki na hindi agad nakilala ni Daniel. Masyado nang maingay. Yung bata, bantayan nyo. Kapag nagsalita ang nanay, ilayo muna. Naramdaman ni Daniel ang pagbigat ng hangin sa maliit na opisina. Hindi siya agad nagsalita. Minsan sa trabaho, may mga sandaling hinahanap-hanap mo ang ebidensya. Pero kapag dumating, may kasamang pagkasuklam dahil totoo pala talaga ang kinatatakutan mo. Sa recording, muling nagsalita si Kapitan. Ayokong idamay ang bata. Sumingit si Benny, mas matigas na ang tono. Di huwag mong paingayin. Natapos ang clip sa tunog ng upo ang hinihila. Pinatay ni Lopez ang playback. Sir, umupo si Daniel, dahan-dahan, at hinimas ang noo niya gamit ang dalawang daliri. Ngayon malinaw na, may sabwatan, may scapegoating, at may dokumentadong usapan. Ngunit kasabay ng kailanawang iyon ay ang bigat ng susunod na hakbang. Kapag gumalaw siya laban kay Benny nang hindi planchado ang warrant at chain of evidence, pwedeng sumabog ang kaso sa procedural grounds. Kapag masyado naman siyang maingat, baka may makalabas na balita, makasira ng ebidensya, o mas malala, may mapahamak muli. I-secure lahat ng kopya. Huwag lalabas sa room na ito. Tapos tawagan mo ang duty prosecutor. Kailangan natin ng maayos na affidavit mula sa pamilya kung saan nakuha ang flash drive. At pa-custody interview ko si Nestor mamaya. Yes, sir. Nang maiwang mag-isa si Daniel, tumingin siya sa kisame at napapikit. Hindi siya sentimental na tao, pero naalala niya bigla ang sarili niyang ama na dating barangay kagawad sa Tondo, isang lalaking maraming pagkukulang ngunit may kakaibang tigas laban sa nakasanayan ng kalakaran. Anak, sabi nito noon, sa maliit na opisina nagsisimula ang malalaking dumi. Kasi iniisip ng tao maliit lang naman. Bata pa siya noon at hindi niya lubos maunawaan. Ngayon, kitang-kita niya, hindi lang nawawalang pondo ang usapin dito. Ito iyong unti-unting pagbaluktot ng konsensya ng buong komunidad hanggang sa ang karahasan ay maging tanging wikang naiwan sa isang taong wala nang makitang makikinig sa mahinahong salita. Pagkatapos ng 6:00, dinala si Liza sa maliit na conference room para sa formal written statement. Ang liwanag ng umaga ay unti-unting sumasala sa jalousie window, mapatla at marumi dahil sa alikabok sa salamin. Dito niya naramdaman ang pinakaibang anyo ng pagod, iyong hindi na lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Para siyang nilaban ng paulit-ulit at isinampay ng hindi natuyo. Pumasok si Daniel dala ang bagong impormasyon, pero hindi niya agad inilatag.
Naupo siya sa tapat at ilang segundong hindi nagsalita. Napansin iyon ni Liza. May bago kayong nalaman, sabi niya. Hindi iyon tanong. May ebidensya kaming nagpapatibay sa sinabi niyo tungkol sa pressure at sa planong isisi sa inyo ang lahat. Sa unang pagkakataon mula nang arestuhin siya, gumalaw ang mukha ni Liza sa paraang hindi puro pagkawasak. May pumasok na maliit na gulat. Halos pag-asa, pero natakot siyang tawagin iyon. Anong ebidensya? Hindi ko pa pwedeng ibigay ang detalye. Pero sapat para mas lumawak ang kaso. Napayuko si Liza. Hindi siya natuwa agad. Sa halip, naramdaman niya ang panibagong sindak. Kapag lumawak ang kaso, lumalaki rin ang galit ng mga taong masasangkot. Anak ko, sabi niya kaagad, halos pabulong pero mabilis. Kailangan niyo siyang ilayo. Nasaan siya ngayon? Sa hipag ko, sa Novaliches. Pero hindi ako kampante. Tumango si Daniel. Magpapadala ako ng tao para masigurong okay siya at ililipat kung kailangan. Nagsimulang manginig ang ilalim ng labi ni Liza. Dito lang siya halos tuluyang bumigay. Hindi sa tanong tungkol sa pananaksak. Hindi sa bigat ng kaso. Kundi sa posibilidad na may hahawak sa problema ng anak niya nang hindi siya hihingian ng kapalit. Sir, naputol siya. Pinaikit niya ang mga mata at nag-impis ang balikat. Hindi ko alam kung deserve ko pa. Hindi sentimental si Daniel, at hindi rin niya gustong magmukhang tagapagligtas. Hindi ito tungkol sa deserve, sabi niya. Tungkol ito sa pagputol sa mali bago may mas sumunod pang mapahamak. Sa ospital, bandang umaga na rin nang may bahagyang pagbabago sa monitor ni Kapitan Roque. Nandoon si Sofia nang maramdaman niyang may sinubukang igalaw ang pasyente. Maliit lang, halos wala. Pero sapat para tawagin ang atensyon niya. Mr. Roque. Mahina ngunit malinaw niyang sabi habang lumalapit sa kama. Bahagyang kumislat ang talukap ng mata ng kapitan. Nasa gilid si Carla, nakatayo, halos mawalan ng balanse sa bilis ng kabog ng dibdib. Tay, mahabang ilang segundo. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang mga mata ni Kapitan Roque, malabo, hirap, at puno ng gamot. Gumalaw ang tingin niya hanggang tumama kay Carla. Sa isang iglap, dumaan sa mukha nito ang gulat, sakit, at isang bagay na mas mahirap pangalanan hiya. Sinubukan niyang magsalita pero may tubo, kaya tunog lang ang lumabas. Nilapitan siya ni Sofia. Huwag muna kayong pilitin. Kumurap kayo kung naririnig ninyo ako. Kumurap siya. Good. Stable pa kayo, pero kailangan ninyong magpahinga. Ngunit hindi kay Sofia nakatingin si Kapitan Roque. Nakatitig siya kay Carla, at sa tinging iyon ay parang may humihingi ng tawad na hindi kayang buuin ng bibig. Lumapit ang anak, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang gilid ng kama. Tay, nandito ako. Kumislat ang mga daliri ni Kapitan Roque, tila gustong abutin ang kamay niya. Hinawakan iyon ni Carla. Maraming bagay ang gusto niyang itanong. Totoo ba ang anomalya? Totoo bang ginamit niya si Liza? Totoo bang may banta kay Junjun? Totoo bang matagal na siyang nagsisinungaling sa sarili niyang anak? Ngunit sa harap ng lalaking bagong galing sa bingit, hindi lumabas ang mga iyon. Ang lumabas lang ay, bakit mo hinayaang umabot dito? Pumikit si Kapitan Roque, at sa gilid ng mata niya ay may lumabas na manipis na luha na agad pinunasan ni Carla bago pa makita ng iba. Hindi pa iyon sagot, ngunit sapat na iyon para malaman niyang may mga bagay na hindi na maayos sa simpleng paghilom ng sugat. At habang tumatama ang unang tunay na liwanag ng umaga sa salamin ng Aiko, sa presinto, sa bahay, at sa barangay na hindi pa rin lubos makapaniwala sa nangyari, nagsimula ng gumalaw ang mga puwersang hindi na maibabalik sa tahimik na pagkakakubli, dahil ang bawat taong nagtangkang iligtas ang sarili sa magdamag ay ngayon haharap sa umagang mas malinaw, mas mapanakit, at mas mahirap takasan. Dahil ang bawat taong nagtangkang iligtas ang sarili sa magdamag ay ngayon haharap sa umagang mas malinaw, mas mapanakit, at mas mahirap takasan, nagsimula ring mawala ng kontrol si Councilor Benny sa pinakaayaw niyang bahagi ng anumang eskandalo, ang tiyempo. Bandang 7:00 ng umaga, nasa loob siya ng kanyang itim na SUV na nakaparada sa gilid ng isang tahimik na kalye sa scout area. Ang aircon ay malamig pero may manipis na pawis pa rin sa batok niya, habang hawak niya ang cellphone at paulit-ulit na binabasa ang maikling mensahe ng pamangkin ng asawa niya, may kinuha raw sa bahay. Iyon lang. Walang detalye. Walang paliwanag. Ngunit sapat na. Sa mundo niyang sanay sa kalahating impormasyon at buong panganib, ang ganitong mensahe ang mas delikado kaysa tahasang banta.
Nakatitig siya sa windshield habang ang araw ay unti-unting tumatama sa hood ng sasakyan, lumiliwanag ang alikabok sa hangin, at sa labas ay may naglalakad na kasambahay na may dalang eco bag galing palengke, may isang rider na padaskol huminto para mag-check ng address, may estudyanteng naka-uniform na tila walang pakialam sa gulo ng mga matatanda. Normal ang umaga sa paningin ng lungsod. Ngunit sa loob ng dibdib ni Benny, may dahan-daang kumakaskes na kaba na hindi niya kayang tawaging takot dahil buong buhay niyang sinanay ang sarili na huwag gumamit ng salitang iyon para sa sarili. Ang tawag niya roon ay aberya. Problema, sitwasyong kailangang ayusin. At sa ilang segundo, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na kaya pa itong kontrolin. Si Roque ay buhay pa pero mahina. Si Liza ay nasa kustodiya. Wala pang formal charge na lalabas sa media maliban sa pananaksak. Kung walang lalabas na dokumento, maaari pang ipwesto ang lahat sa isang kwento ng empleyadong nadiin, nagpanik, nanakit. Marami na siyang nakita at ginawa na mas malala ang resulta ngunit mas maayos ang packaging. Ngunit ang flash drive, ang posibilidad ng recordings, iyon ang gumugulo sa kanya. Hindi niya alam na nagre-record si Roque. O marahil alam niyang posibleng may ganoong ugali ang kapitan, dahil nitong mga nakaraang buwan ay napansin niyang madalas itong tahimik sa gitna ng usapan, parang hindi na lang basta nakikinig kundi may iniingatang baraha. Lintik ka, Roque, mahina niyang sabi sa sarili, saka ibinagsak ang likod sa upuan. Hindi galit na galit ang tono. Mas mabigat ang pagod. Ang problema sa mga taong matagal mong kasabwat, dumarating ang puntong hindi na kayo magkaibigan pero hindi na rin kayo pwedeng basta magkalaban. Masyado na kayong maraming alam sa isa't isa. Tumunog ang cellphone niya. Si Attorney Villar, ang legal consultant niyang matagal nang nagbubuhat ng mga permit issue, land dispute, at kung ano-anong administratibong gusot ng barangay network nila. Ben, hindi kita tinatawagan para kabahan ka. Bungad nito, tuyo ang boses, pero may narinig akong nagmo-move ang prosecutor for wider conspiracy angle. Napatitig si Benny sa side mirror. Source. May nagbabanggit ng recording. Umigting ang hawak niya sa manibela. Doon niya naramdaman ang unang tunay na pagguho ng depensa sa loob niya. Hindi na ito haka-haka lang. May umiikot ng salita, at kapag may salita na sa legal at pulis, oras na lang ang bibilangin bago makarating sa media. Ano ang dapat gawin? Tanong niya, at kahit mahinahon ang tono niya, kinaiinisan niya ang sarili sa paggamit ng tanong na iyon. Sanay siyang siya ang sinasagot, hindi nagtatanong. Una, huwag kang gagalaw ng padalos-dalos. Pangalawa, huwag kang lalapit sa pamilya ni Roque. Pangatlo, kung may anumang dokumento ka, huwag mo munang gagalawin ngayon. At pang-apat, maghanda ka na baka tawagin ka for questioning. Natawa si Benny ng maikli, walang saya. Ganda ng umaga, Ben. Bumigat ang boses ni Villar. Makinig ka sa akin. Hindi ito yung tipo ng kaso na naayos sa pakiusap sa hepe o sa paghatid ng lechon sa fiesta. May attempted murder, misuse of public funds, coercion, possible witness intimidation. Kapag may recording, nagbabago ang ihip. Hindi na sumagot si Benny agad. Sa kabilang dulo, naririnig niya ang mahinang tunog ng keyboard at papel. Abala ang abogado, pero ang bawat salita ay parang naiitsa sa kanya ng diretso. Sige. Sabi niya sa huli, tawagan mo ako kapag may formal na galaw. Pagkababa ng tawag, ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinatay ang aircon, binuksan ng bahagya ang bintana, at pinapasok ang init ng umaga. Minsan, kapag gusto niyang mag-isip, kailangan niyang maramdaman ang tunay na temperatura ng mundo. Ayaw niyang magdesisyon sa artipisyal na lamig. Sa ospital naman, matapos masilip ang sandaling pagkamulat ni Kapitan Roque, pinakiusapan si Carla na lumabas muna habang inaayos ng nurse ang mga linya at sedation. Hindi siya umalma. Wala na rin siyang lakas para makipagtalo. Lumakad siya sa koridor na parang lumulutang, hawak ang cellphone na sunod-sunod nang nagba-vibrate sa mga mensahe ng mga kamag-anak, kaibigan, at maging ng mga taong hindi naman niya ka-close pero biglang may kumusta na si Tito. Na may kasamang folded hands emoji. Hindi niya sinasagot. Umupo siya sa waiting area at sumandal sa malamig na pader. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang mensahe mula kay Nestor, may nakita tayo sa bahay. Kailangan kitang makausap. Hindi siya agad nag-reply. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at hinayaan munang bumagsak sa kanya ang pagod.
Sa loob ng pagod na iyon, may pumipintig na desisyon na hindi pa niya masabi ng buo. Mula pagkabata, laging malinaw ang posisyon niya sa pamilya. Siya ang anak ni Kapitan. Siya ang inaasahang maayos, hindi palasagot, marunong makisama, marunong humawak ng sarili sa publiko. Kapag may issue, ang sabi lagi ni Roque, "Anak, huwag kang makisawsaw. Hindi mo trabaho iyon." At sa maraming taon, sinunod niya iyon. Kahit noong may mga chismis sa barangay tungkol sa kickback sa proyekto ng covered court, umiwas siya. Kahit noong may supplier na minsang nagtataas ng boses sa gate nila at saka agad pinatahimik ng mga tauhan ng ama niya, hindi siya nagtanong. May parte sa kanya na naniwalang mas mapayapa ang buhay kapag hindi mo binubuksan ang mga kaong ayaw ipabukas sa'yo. Pero ngayong may dugo ng pamatak sa sahig ng barangay hall, at may isang babae sa presinto na maaaring parehong may kasalanan at biktima, hindi na siya mapakali sa katahimikan. Tinawagan niya si Nestor. "Nasan ka?" Agad niyang tanong. "Bahay. May kailangan kang makita." "Hindi ako makakaalis agad. Hindi pwede, mamaya na lang ito, Carla." Ang tono ng pinsan ng ama niya ay hindi hysterical. Mas delikado. Iyon ang tonong ginagamit ng mga taong sigurado ng may mali. "Anong nakita niyo?" Saglit na katahimikan. "Mga papeles." At mukhang may kinalaman si Benny. Naramdaman ni Carla ang biglang lamig sa sikmura, iyong parang may bato na ibinagsak mula sa loob. Hindi pa ebidensya ang sinabi ni Nestor, pero sapat nang guluhin ang huling bahagi ng pagtatanggol niya sa ama. Kung sangkot si Benny, ibig sabihin may posibilidad ng hindi lang simpleng lapse o kapabayaan ang nangyari. Maaaring sistema ito. At kung sistema, gaano kalalim ang alam ni Kapitan? "Huwag munang gagalawin ang kahit ano," sabi niya. "Wala, nasa folder lang. May isang flash drive yata na naibigay na sa pulis." "Sinong nagbigay?" "Ako." Pumikit si Carla. Hindi siya galit, hindi rin tuwang-tuwa, pero naramdaman niya ang bigat ng naging hakbang ni Nestor. Kapag kusang ibinigay na sa pulis ang ganitong bagay, wala nang atrasan. "Sige," sabi niya. "Pupunta ako mamaya. Basta huwag niyo munang kakausapin si Benny o kahit sino. Hindi na kailangan sabihan. Mukhang uunahan na tayo ng nangyayari." Pagkababa ng tawag, matagal na nakatitig si Carla sa patay na screen ng cellphone. Sa isip niya, lumitaw ang mukha ng ama niya sa IQ mahina, walang boses, hindi kayang ipaliwanag ang sarili. Naisip niya ang tanong niyang bakit mo hinayaang umabot dito. At ang luhang damaloy sa gilid ng mata nito. Sa Pilipinas, may kakaibang banggaan ng loob kapag ang taong dapat mong igalang ay siya ring pinagmumulan ng pagkadurog mo. Hindi mo agad matanggal ang paggalang dahil bahagi iyon ng pagpapalaki sa'yo. Ngunit hindi mo na rin maibalik ang dating paghanga kapag may malinaw ng lamat. Iyon ang dinadala ni Carla ngayon. Hindi simpleng pag-aalala sa ama, kundi ang mabagal na pagkamatay ng isang imahe. Sa presinto, bandang 8:00, dinala si Junjun sa isang hiwalay na silid matapos sunduin ng 2 pulis mula sa bahay ng hipag ni Liza. 17 anyos, payat, kulot ang buhok na halatang hindi na nasuklay ng maayos, suot ang school t-shirt na kupas at basketball shorts. Hindi siya umiiyak. Ang mga batang lalaki sa ganitong edad, lalo na iyong maagang natutong magpigil dahil walang saysay ang luha sa magulong bahay, kadalasan ay natutong manigas muna bago mabasag. Umupo siya sa silya, nakapulupot ang mga daliri sa strap ng lumang backpack. Pumasok si Daniel at binati siya ng mahinahon. "Junjun." Tumango ang binatilyo. "Ako si Daniel. Gusto lang naming siguraduhin na okay ka at may ligtas kang matutuluyan." "Nasaan si Mama?" Diretso nitong tanong. "Walang po, walang pasikot-sikot, hindi kabastusan. Takot, nandito siya. Maayos ang lagay niya physically. Makikita ko ba siya?" Nasa punto si Daniel na alam niyang pwedeng payagan, pero kailangan ng tamang oras. "Mamaya, kung papayagan ng proseso at kung handa na siya." Napakuyom ang panga ni Junjun. Anong proseso? Siya ba ang sinasabi nila sa video? Alam na niya. Siyempre alam na niya. Mabilis kumalat ang mga clip sa social media. Bago pa makarating ang hustisya, nakakarating na ang edited version ng katotohanan. "May nangyari kagabi," sabi ni Daniel. "At iniimbestigahan namin ang buong konteksto." Sinaktan ba niya talaga si Cap? Sa tanong na iyon, naroon ang 2 magkaibang takot. Una, ang takot na ang sariling ina ay may nagawang hindi na may aalis. Ikalawa,
Ang takot na baka may dahilan at baka mapilitan kang intindihin iyon kahit masakit. Naupo si Daniel sa kabilang silya. May nangyari sa pagitan nila na seryoso. Pero gusto kong malaman mula sa iyo, may mga lumapit ba sa iyo nitong mga nakaraang linggo? May kakaibang nangyari. Napatingin si Junjun sa sahig. Inikot niya ang dulo ng tsinelas sa tiles. Matagal bago siya nagsalita. May lalaking sumando sa akin minsan. Kilala mo? Hindi. Sabi niya, pinapakuha ako ni mama. Tapos nung nasa tricycle na, sinabi niya, mas mabuting tahimik lang ang nanay mo. Akala ko noong una joke. Pero ang weird. Umangat ang tingin niya kay Daniel. Hindi ko sinabi kay mama. Natakot akong lalo siyang mag-alala. May iba pa. Tumango si Junjun. Dahan-dahan. May motor minsan sa labas ng school. Pareho lang nakapark. Akala ko baka sundo ng iba. Pero nang ilang araw, nandoon pa rin. Pinisil ni Daniel ang tulay ng ilong niya. Bawat piraso ay tugma sa pattern ng pamimilit. Hindi pa ito ang dulo, pero malinaw na ang direksyon. Hindi mo kasalanan na hindi mo nasabi agad, sabi niya. Hindi niya ugaling mag-comfort ng sobra, pero kailangang marinig iyon ng bata. Ang mahalaga, sasabihin mo ngayon ang buong naaalala mo. Sa narinig na hindi mo kasalanan, bahagyang kumislat ang mukha ni Junjun, na para bang doon lang pumasok sa kanya na may bahagi sa sarili niyang nag-aakala ring may kasalanan siya. Sir, sabi niya, halos bulong, galit ba si mama sakin? Napakunot ang noo ni Daniel. Bakit mo naisip yan? Kasi simula nung last month, lagi na siyang lutang. Lagi kaming nagtatalo. Tapos sabi ko sa kanya minsan, ba't parang may tinatago ka? Hindi siya sumagot. Umalis lang siya. Humigpit ang hawak ni Junjun sa strap ng bag. Baka kung hindi ako makulit hindi na niya natuloy. Nakatitig lang siya sa lamesa, pilit pinipigilan ang sarili. Doon nakita ni Daniel ang isa pang pinsalang hindi agad nakikita sa mga reportang tahimik na paglalagay ng mga bata sa gitna ng gulong hindi nila ginawa. Sa bahay ni Roque, bandang 9:00, dumating si Carla kasama si Tia Nena. Sa sala, mahina ang tunog ng telebisyon na walang tunay na nanonood, pawang graphics ng umagang balita at scroll ng headlines ang lumulutang sa screen. Barangay official stabbed amid alleged fund anomaly. Hindi pinapatay ni Nestor ang TV, marahil dahil may bahagi sa kanilang gustong bantayan kung ano na ang alam ng mundo at kung alin pa ang sa kanila lang. Pinaupo niya si Carla sa dining table at inilatag ang mga kopya ng papel. Hindi siya mahusay sa audit terms. Ngunit sapat ang laman para intindihin ng isang taong may basic common sense kung saan nakahilig ang katiwalian. May mga proyektong doble ang release. May beneficiary list na halatang pare-pareho ang sulat kamay. May disbursement sa relief goods kahit wala namang kalamidad sa mga petsang nakalista. At nandoon ang initials, ang mga pirma, ang mga halagang hindi pwedeng clerical error lang. Tahimik na pinasadahan ni Carla ang mga papel. Dahan-dahan, bawat pahina ay parang panibagong dagok sa dibdib. Hindi ko alam kung hanggang saan alam ni Roque, sabi ni Nestor. Pero imposible namang wala siyang alam sa lahat nito. Tumango si Carla, ngunit hindi niya maramdaman ang paggalaw ng ulo niya. Para siyang nasa ilalim ng tubig. Naririnig niya ang boses, nakikita ang papel, pero may delay ang tama sa loob. May kopya ka na? Tanong niya. Wala, isa lang ito. Mali. Biglang sabi ni Tia Nena, at parehong napalingon sa kanya ang dalawa. Namumugto ang mata nito ngunit buo ang boses. May isa pa akong alam na folder. Nasa aparador sa kwarto. May lock, pero alam ko saan ang susi. Hindi sila agad kumilos. Sa isang iglap, ang simpleng pagbubukas ng aparador ay hindi lang paghahanap ng dokumento. Pagtawid iyon sa huling linya ng pamilya laban sa katotohanang matagal nang kumakatok sa pinto nila. Ngunit si Carla ang unang tumayo. Hindi mabilis, hindi dramatic, basta tumayo lang siya, hinawi ang upuan, at tumingin sa tiyahin niya. Nasaan ang susi? Sa silid ni Kapitan Roque, malamig ang hangin dahil sa split-type aircon na hindi naipatay mula kagabi. Maayos ang kama, maayos ang unan, at sa side table ay may baso ng tubig na kalahati pa, may salamin sa mata, at isang lumang rosaryo na bihira namang gamitin ni Roque maliban kapag may lamay na dadaluhan. Ang aparador ay nasa sulok, gawa sa dark nara, mabigat at may kintab pa rin sa kabila ng edad. Inabot ni Tia Nena ang maliit na susi mula sa likod ng framed picture ng Santo Niño.
Bahagyang nanginig ang kamay niya habang ipinapasok iyon sa maliit na butas ng lock. Umikot ang susi ng may mahinang click. Binuksan ni Carla ang pinto. Sa loob, bukod sa mga polo, jacket, at nakaayos na pantalon, may isang metal cash box sa ibaba. Binuhat iyon ni Nestor papunta sa kama. Mabigat. Nang mabuksan, wala roong bundok ng pera na parang pelikula. Sa halip, mas masahol ang laman dahil mas totoo, passbooks, deed photocopies, resibo ng bank deposit, at isang maliit na notebook na may sulat kamay ng ama niya. Kinuha ni Carla ang notebook. Amoy lumang papel at kaunting amag. Pagbukas niya sa unang pahina, bumungad ang simpleng sulat, kung mangyari man ang kinatatakot ko, may mga dapat malaman si Carla. Napatigil ang paghinga niya, parang may sumuntok sa gitna ng dibdib niya. Hindi pa niya nababasa ang kasunod, ngunit sapat nang makita ang sarili niyang pangalan sa sulat ng ama para magbago ang hugis ng buong umaga. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang notebook sa nanginginig na kamay, at sa labas ng bintana ay naririnig ang malayong busina, ang sigaw ng taho vendor, ang buhay na tuloy pa rin sa labas ng bahay na unti-unti nang nilalamon ng totoo. Sa labas ng bintana ay naririnig ang malayong busina, ang sigaw ng taho vendor, ang buhay na tuloy pa rin sa labas ng bahay na unti-unti nang nilalamon ng totoo, habang si Carla ay ilang segundo munang hindi gumalaw, hawak ang notebook na para bang kapag binuklat niya ang susunod na pahina ay tuluyan nang mawawala ang natitira niyang karapatang maniwalang may bahagi pa ring buo ang ama niya. Nasa tabi niya si Tia Nena, nakatayo pero nakayuko, dalawang kamay ang kapit sa likod ng isang silya, parang naghahanda ring marinig ang isang bagay na baka hindi na niya may kahon pabalik sa dati. Si Nestor naman ay tahimik sa may dulo ng kama, nakasalubong ang mga braso, pilit pinipigilan ang sarili na magmadali. Dahan-daang huminga si Carla, saka binuklat ang kasunod na pahina. Ang sulat kamay ni Kapitan Roque ay buo, medyo madiin, iyong tipong taong sanay pirmahan ang mga bagay na ayaw niyang pinagdadalawang isipan. Carla, kung binabasa mo ito, ibig sabihin may nangyari na hindi ko na naawat. Hindi ako magsisinungaling sa'yo rito dahil pagod na akong magtago. Nagsimula ang lahat sa maliit na favor. May proyektong kailangang lumusot, may contractor na kailangang bayaran, may parte ang lungsod, may parte ang barangay, may parte ang mga taong tumulong sa kampanya. Akala ko makokontrol ko. Akala ko kaya kong pumili ng hangganan. Mali ako. Humigpit ang hawak ni Carla sa gilid ng notebook. Hindi niya namalayang sumasakit na ang kuko niya sa sariling palad. Patuloy siyang nagbasa. Si Benny ang naglapit sa ilan sa mga kontraktor. Siya ang magaling sa usapang wala namang mawawala kung aayusin ang papel. Noong una, inisip kong ganoon lang talaga ang sistema. Hindi ako malinis, anak. Huwag mong ipagtanggol ang bahaging iyon. Pero hindi rin lahat ng lumabas ay sa akin napunta. Nang magsimula akong umatras, saka naging delikado. May mga papeles nang may pirma. May mga taong mas malaki sa barangay na ayaw mabitin ang daloy. Si Liza, nadamay dahil madali siyang eye pressure. Nakita ko, hinayaan ko. Iyon ang kasalanan ko na hindi na mabubura. Napatigil si Carla. Umangat ang tingin niya sa hangin, pero wala naman siyang tinitingnan. Sa ilalim ng kanyang balat, dahan-daang kumakalat ang isang init na hindi galing sa galit lang. Halo iyon ng pagkadiri, lungkot, at napakalalim na pagod. Iyong tipo ng pagod na parang may namatay na bahagi sa loob mo kahit humihinga ka pa. Basahin mo pa, mahinang sabi ni Tia Nena, at sa boses nito ay may takot na rin, parang alam nitong may mas mabigat pang susunod. Tumango si Carla at binalikan ang notebook. Noong una kong narinig na pinasusundan nila si Junjun, doon ako natakot ng totoo. Hindi dahil ngayon lang ako nakaramdam ng konsensya, kundi dahil saka ko lang nakita kung gaano na ako kalalim. Gusto kong ilabas si Liza. Gusto kong akuin sa meeting ang bahagi ko at ituro ang mga kasama. Pero naunahan ako ng hiya at duwag. Ang totoo, anak, hindi ako natakot makulong. Natakot akong makita mo kung sino talaga ako. Bumagal ang paghinga ni Carla. Sa bawat salita, parang mas lumino ang mukha ng ama niyang nakahiga sa Aiko, hindi na bilang simpleng biktima o simpleng kontrabida, kundi bilang tao na sunod-sunod na pumili ng maling katahimikan hanggang sa may buhay nang nabutas sa gitna ng kanyang pag-aatubili. May kopya ng ilang recordings sa flash drive. May listahan ng mga account sa kahon. Huwag mong iligtas ang pangalan ko kung kapalit ay mas maraming masasaktan.
Pero hihingi ako ng isang bagay na baka wala akong karapatang hilingin. Bantayan mo ang sarili mo. May mga taong ngingiti sa'yo habang hinihintay kang matakot. Kapag kaya pa, dalawin mo ako. Kapag hindi mo kaya, tatanggapin ko. Doon na natapos ang sulat. Walang mahal kita. Walang malaking pahayag. Parang ganoon talaga si Roque hanggang dulo, praktikal sa anyo, magulo sa laman. Matagal na walang nagsalita sa silid. Tanging ugong lang ng aircon at malayong huni ng sasakyan sa labas ang maririnig. Si Carla ang unang gumalaw. Isinara niya ang notebook, pero hindi mariin. Maingat pa rin, parang ang maingat ay huling natitira niyang paraan para igalang ang isang taong hindi na niya alam kung paano igagalang. Kailangan itong makarating sa pulis, sabi niya. Hindi malakas ang boses niya, pero tuwid. Napatingin si Tia Nena. Carla tita, wala na tayong pwedeng itago. Anak, hindi ko sinasabing itago. Pero isipin mo rin kapag lumabas lahat ito, wala nang babalikan ng pangalan ng tatay mo. Napatingin si Carla sa tiyahin niya, at sa unang pagkakataon mula kagabi ay may lumabas na tigas sa mukha niyang hindi simpleng pagkabigla lang. Wala na rin namang babalikan kung puro kasinungalingan ang iiwan namin. Napayuko si Tia Nena, hindi dahil natalo siya sa argumento, kundi dahil alam niyang totoo iyon at masakit pakinggan mula sa anak ng kapatid niyang matagal niyang pinagtanggol sa mga usapan ng pamilya. Sa presinto, kasalukuyang pinapirma ni Daniel si Junjun sa witness statement nang magring ang cellphone niya. Si Nestor, may nahanap pa kami, sabi agad nito. Sulat ni Roque kay Carla. At may account records. Hindi na humingi ng masyadong paliwanag si Daniel. Huwag niyong gagalawin. Pupunta ako. Pakisecure ang lugar. At huwag ninyong papasukin kahit sino. Pagkababa niya ng tawag, napansin niyang nakatingin sa kanya si Junjun, naghihintay. May nangyari ba? Tanong ng binatilyo. Pinili ni Daniel ang sasabihin. May bagong ebidensya. Makakatulong ito. Para kay mama. Hindi agad sumagot si Daniel. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang walang simpleng sagot. Para sa buong totoo, sabi niya. Tumingin si Junjun sa bintana ng maliit na silid, sa maputlang umagang sumisilip sa pagitan ng grills. Hindi na ba siya makukulong kung totoong ang tinakat siya? Tanong iyon ng bata pero hindi inosente. May bigat ng realidad. Alam niyang may nagawa ang ina niya. Alam din niyang baka may dahilan. Sa bansang ito, natututo ng maaga ang maraming kabataan na pwedeng sabay na totoo ang awa at pananagutan. Hindi ganoon ka-simple, sagot ni Daniel. Pero mahalaga kung ano ang pinagmulan. Mahalaga kung sino ang gumamit sa kanya. Mahalaga kung sino pa ang dapat managot. Tumango si Junjun, ngunit halata sa mata niyang hindi sapat ang legal na paliwanag para sa puso. Ang gusto talaga niyang malaman ay kung kailan ulit magiging nanay niya si Liza at hindi ang babaeng laman ng balita. Sa custodial room, nakaupo si Liza habang hinahaplos ang laylayan ng blusa niyang gusot na. Nakailang beses na siyang pinainom ng tubig, pero tuyong-tuyo pa rin ang bibig niya. Sa sobrang pagod, may mga sandaling para siyang umiidlip ng bukas ang mata. Ngunit sa ilalim ng pagod, buhay na buhay ang pandinig niya sa bawat yabag sa hallway. Kapag humihinto ang isang pares ng paa sa tapat ng pinto, bumibilis ang tibok niya. Kapag lumalampas, bumabagal ulit. Nandoon pa rin ang tanong, ano na ang alam nila? Narinig niya ang pagbukas ng kandado at pumasok si Daniel. May kakaiba sa mukha nito ngayon. Hindi mas mabait, hindi rin mas mabagsik, mas tiyak lang. May nakuha kaming bagong ebidensya, sabi nito, umuupo sa tapat niya. May sulat si Kapitan sa anak niya. At may records na tumutugma sa sinasabi mo. Hindi agad nakaimik si Liza. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya alam kung ano ang uunahin niyang maramdaman. Ginhawa ba, dahil hindi na siya magmumukhang imbento lang ang takot niya? O panibagong dalamhati dahil kinailangan pang may masaksak bago magsimulang magsabi ng totoo ang mga taong tahimik noon? Buhay pa siya? Tanong niya. Oo, nagkamalay saglit. Napapikit si Liza. Dapat siguro ay magaan ang maramdaman niya roon. Pero hindi. Sa halip, may dumaan na matalim na hiya. Buhay ang taong sinaksak niya. Buhay at maaaring magsalita. Buhay at maaaring amining ginamit siya. Ngunit kahit anong katotohanan pa ang lumabas, hindi mabubura ang alaala ng kutsilyong bumaon sa laman. Sir, paus niyang sabi, gusto kong makita ang anak ko. Tumango si Daniel. Aayusin ko. Ilang minuto matapos iyon,
Dahan-daang binuksan ang pinto at pumasok si Junjun. Nang makita siya ni Liza, doon unang bumigay ang mukha niya ng buo. Hindi dramatic, walang hikbi agad, kundi iyong biglang paglamlam ng matigas na maskara na ilang oras niyang pilit suot. Tumayo siya pero hininto ng posisyon ng upuan at ng bigat sa mga tuhod niya. Si Junjun ang lumapit, mabagal, parang hindi sigurado kung yakap ba o tanong ang uunahin. Ma, sabi niya, isang pantig lang, pero sapat nang tanggalin ang huling pako ng pagpipigil ni Liza. Tinakpan niya ang bibig niya at napaluhan ng tahimik. Lumapit si Junjun at yumuko para yakapin siya kahit awkward ang anggulo sa pagitan ng mesa at silya. Nang maramdaman ni Liza ang katawan ng anak niya, ang buto ng balikat nito, ang init ng leeg, para siyang pinutol sa gitna. Anak, paulit-ulit niyang sabi, wala nang ibang lumalabas. Sorry, sorry, sorry. Humigpit ang yakap ni Junjun, pero may panginginig din ang kamay. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong niya, halos sa balikat ng ina. Bakit hindi mo sinabi sakin? Napapikit si Liza. Dahil ba gusto niya itong iligtas? Dahil ba nahihiya siya? Dahil ba ayaw niyang maging totoo sa sarili niyang anak na may mga gabing hindi sapat ang sipag at dasal para makaligtas? Lahat, walang isang sagot lang. Dahil nanay mo ako, sabi niya sa wakas, nanginginig ang boses, at akala ko trabaho kong saluhin lahat. Hindi ko na namalayang dinudurog na pala ako. Umangat si Junjun at tiningnan siya ng diretso. Sa murang edad, may kung anong biglang tumanda sa tingin niya. Dinurog ka nila, sabi niya. Pero nanakit ka rin. Tumama iyon ng mas malalim kaysa anumang tanong ng pulis. Dahil galing iyon sa taong pinakaayaw niyang masaktan. At totoo, tumango siya, luhaan. Oo. Walang depensa, walang paliwanag. Oo, sa bahay ng mga Roque, dumating si Daniel kasama ang isang forensic aide at 2 pulis para sa turnover ng ebidensya. Naabutan nila si Carla sa sala, nakatayo sa harap ng telebisyong nakamute. May lumalabas ng video clip ng barangay hall mula sa cellphone recording ng isang witness, blurred ang mismong pag-atake pero malinaw ang kaguluhan pagkatapos. Nakakapsyon sa ibaba ang mga salitang Barangay Treasurer stabs Captain amid corruption row. Mababasa sa mukha ni Carla ang pagkapuot sa kababawan ng ganitong klaseng buod. Isang gabi ng takot, pananakot, pandaraya, at pagkadurog ng tao, ginawang 8 salita para sa umagang balita. Nandito po ang notebook, sabi niya nang lumingon kay Daniel. Walang paligoy. Inabot niya iyon kasama ang ilang bank documents at passbooks. Tinanggap ni Daniel ng may tamang inventory at pirma. Habang ginagawa nila iyon, tahimik lang si Tia Nena sa sofa, hawak ang rosaryo pero hindi umiikot ang mga daliri sa butil. Nakatitig lang siya kay Carla, na para bang ngayon lang niya talagang nakikita ang pamangkin bilang ibang bersyon ng dati hindi na batang sumusunod lang, kundi babaeng marunong ng pumili ng masakit kaysa komportableng kasinungalingan. Miss Carla, sabi ni Daniel matapos ang formalidad, maaaring kailanganin ko kayong isama mamaya sa ospital o sa presinto depende sa pwedeng gawin ni Kapitan. Kung maging fit siyang magsalita, importante ang presensya ng abogado at medical clearance. Sasama ako, sagot ni Carla. At may isa pa akong gustong gawin. Napatingin sa kanya si Daniel. Gusto kong makausap si Liza. Bahagyang natigilan si Tia Nena. Carla, hindi para makipag-away, sabi niya agad. Para marinig ko sa kanya. Hindi sa video, hindi sa chismis, hindi sa sulat ni tatay. Sa kanya, hindi agad sumagot si Daniel. Sa isang banda, pwedeng makasama iyon sa emosyon ng kaso. Sa isa naman, may pagkakataong ang ganoong usapan ang maglalabas ng pinakamahalagang katotohanan. Hindi ngayon, sabi niya. Pero aayusin ko kapag may abogado at tamang setting. Tumango si Carla. Hindi siya nagpilit, sanay na siyang maghintay nitong nakaraang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang laman ng paghihintay. Hindi na para lang malaman kung mabubuhay ang ama niya, kundi para harapin kung anong klase ng buhay ang matitira kapag tapos ng magsalita ang lahat. Bago magtanghali, sa Aiko step-down assessment room, pansamantalang binawasan ang sedation ni Kapitan Roque sa pag-asang makakuha ng maikling coherent response. Nandoon si Sofia, si Carla, si Attorney Evelyn, at si Daniel sa bahaging pinapayagan ng protocol. Manipis ang boses ni Roque nang tanggalin ng saglit ang ilang support para makapagsalita siya ng ilang salita. Bawat hinga ay may kasamang hapdi sa mukha.
Bawat galaw ng labi ay parang may hinihila sa dibdib niya. Mr. Roque, sabi ni Sofia, maikli lang. Kung napapagod kayo, ititigil natin. Kumurap siya ng mabagal. Lumapit si Carla, hindi para aluin, kundi para marinig. Tay, sabi niya, kontrolado ang boses, kailangan mong magsabi ng totoo. Nagtagal ang ilang segundo. Pagkatapos, nakita nilang gumalaw ang lalamunan ni Roque. Si Benny Paos na lumabas. Hindi lang siya napapikit siya, humingle. Liza tinakat nagsusulat si Daniel, mabilis pero hindi nanginginig ang kamay. At kayo, Mr. Roque? Tanong ni Attorney Evelyn, eksakto ang tiyempo. Ano ang part ninyo? Dito pinakamatagal ang katahimikan. Nakatingin si Roque sa kisame, pagkatapos ay kay Carla. Sa tinging iyon ay wala nang natitirang posisyon, wala nang kapitan, wala nang taong laging may sagot sa barangay assembly. Isang ama na lang na nahuli sa harap ng anak. Hinayaan ko, bulong niya. Pinirmahan ko pinalusot ko na nikip ang panga ni Carla. Hindi siya umiyak, mas masakit pa nga yata dahil hindi siya umiyak. At si Junjun? Tanong ni Daniel. Tumaas baba ang dibdib ni Roque. Pinatigil ko pero huli na dumating ang pagod na parang alon. Napansin niyo ni Sofia. Tama na muna. Ngunit bago siya tuluyang bumitaw sa gising, muling nagsalita si Roque, halos hangin lang ang boses. Carla, huwag mo kong naputol. Sinubukan ulit, huwag mo kong ipagtanggol. Para bang iyon ang pinakamalaking tapang na naipon niya sa buong magdamagang sabihing huwag na siyang sagipin mula sa anyo ng sarili niyang ginawa. Sa mga salitang iyon, may tumapos na bahagi ng relasyon nila ni Carla at may panibagong anyo namang isinilang, mas mapait, mas totoo, at wala ng inosenteng pagtingin. Nang ilayo sila ni Sofia para makapagpahinga ang pasyente, lumabas si Carla sa hallway na tuwid ang likod ngunit namumutla. Sumunod si Daniel, ngunit hindi agad nagsalita. Alam niyang may mga sandaling dapat hayaan munang marinig ng tao ang sarili niyang pagwasak. Maya-maya, huminto si Carla sa tapat ng bintanang tanaw ang parking lot. Sa ibaba, may mga nurse na naglalakad, may ambulansyang kara-rating lang, may vendor ng lugaw sa kanto ng ospital, may ordinaryong tanghali na hindi marunong umayon sa trahedya ng iba. Akala ko, sabi niya, nakatitig pa rin sa labas, kapag dumating ang totoong sagot, giginhawa kahit paano. Pero parang mas mabigat, madalas ganoon, sagot ni Daniel. Mas madali ang hinala kaysa patunay. Tumango si Carla at saka pumikit. Gusto kong tumstigo. Lumingon si Daniel sa kanya. Sigurado ka? Hindi ko alam kung may sigurado pa ako sa buhay ko ngayon. Pero ito, oo, kung hindi ako magsasalita, parang tinulungan ko rin silang ibaon si Liza ng mag-isa. At parang tinanggap kong okay lang na ginamit ng tatay ko ang katahimikan namin. May luha na sa mata niya ngayon, pero nanatiling buo ang boses. Hindi ibig sabihin noon pinapatawad ko si Liza. Pero hindi rin ibig sabihin na siya lang ang may kasalanan. Ito ang uri ng pahayag na hindi madaling marating, lalo sa isang anak na lumaki sa kultura ng pag-iingat sa dangal ng pamilya. Hindi ito kabayanihan. Mas malapit ito sa operasyon na walang anesthesia kailangan, pero hindi malinis ang sakit. Sa dulo ng hallway, nakaupo si Tia Nena at tahimik na nagdarasal, ngunit sa loob-loob niya ay alam na niyang anuman ang maging desisyon ni Carla, wala na silang pamilya na babalikan sa dati. Hindi sa anyong alam nila. Hindi sa tiwalang alam nila. Sa hapon, bago dalhin pabalik si Carla sa presinto para sa inaayos na harapang pahayag, dumaan siya sa chapel ng ospital nang siya lang. Maliit iyon, malamig, may amoy ng kandilang matagal nang namatay at sahig na bagong mop. Naupo siya sa pinakahuling pew. Hindi siya agad nagdasal. Nakatingin lang siya sa krus sa unahan at iniisip kung ilang tao ang pumapasok sa mga ganitong silid na may dalang hiling at lumalabas na walang malinaw na sagot. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahinang bumulong siya, hindi sigurado kung dasal ba o simpleng pag-amin, hindi ko alam kung paano magmahal ng taong nagkamali ng ganito kalaki. Hindi siya umiyak agad. Ang luha ay dahan-daang pamatak lang, isa-isa, parang nahihiya rin. Pero hindi ko rin alam kung paano tumalikod ng buo. At doon niya unang naintindihan na maaaring iyon ang pinakamasakit na uri ng katarungan yung pinipili mong magsabi ng totoo kahit mahal mo pa rin ang ilan sa mga madudurog kapag nagsalita ka. Walang linis, walang ginhawang buo, pero iyon lang ang natira. Sa labas ng chapel, naghihintay na ang mundo, ang pulis, ang abogado,
ang ina ng lalaking halos ginamit bilang panakot, ang anak na gustong iligtas ngunit hindi na niya kayang ibalik sa dating katahimikan, at ang buong barangay na sa mga susunod na araw ay mapipilitang makita ang sarili sa salamin ng kasong matagal nilang iniiwasan. At ang buong barangay na sa mga susunod na araw ay mapipilitang makita ang sarili sa salamin ng kasong matagal nilang iniiwasan, ay nagsimulang magtipon hindi sa plaza o covered court kundi sa harap ng munisipal na gusali kung saan dinala si Carla ng hapon para sa formal supplemental statement, habang sa labas ay umiinit ang semento at ang hangin ay may halong alikabok, usok ng jeep, at pritong mantika mula sa karinderiya sa kanto. Sa waiting area ng presinto, iba ang liwanag sa araw kumpara sa gabi. Hindi na ito yung dilaw at malungkot na tila bagay sa krimen. Sa araw, lantad ang lahat. Kita ang pintura sa pader na nagbabalat, ang basag na sulok ng tiles, ang bulletin board na may kupas na anti-drug posters at listahan ng hotline numbers na bihira namang may sumasagot agad. Nandoon si Carla, tuwid ang likod, tahimik, parehong kamay ang kapit sa strap ng bag niya. Sa tapat niya, sa ibang upuan, naroon si Junjun, bagong palit ng damit, mukhang mas bata kapag hindi nagsasalita, pero sa matay pagod na. Hindi sila agad nagkatinginan. Pareho silang may dahilan para mahiya sa presensya ng isa't isa kahit wala namang personal na atraso. Anak siya ng taong nanaksak. Anak siya ng taong nagpalala ng sitwasyon. Pareho silang dinikitan ng kasalanang hindi lang sarili nila. Sa kulturang kinalakhan nila, ang mga anak ay laging may bitbit na pangalan ng magulang, kahit hindi nila hiningi. Lumapit si Daniel sa kanila na may hawak na folder. Ms. Carla. After this, kailangan ko kayong tanungin tungkol sa notebook, sa mga dokumentong nakita sa bahay, at sa sinabi ng tatay ninyo sa ospital. Junjun, may counselor na pwedeng kumausap sa'yo mamaya habang hinihintay natin ang susunod na proseso. Umiling si Junjun. Ayoko muna ng counselor. Hindi siya pinilit ni Daniel. Naiintindihan niya. Minsan ang salitang counselor ay masyadong malinis pakinggan para sa isang batang kagabi lang nakitang nilamon ng internet ang mukha ng nanay niya. Sige, sabi niya, pero nandito siya kung kailangan mo. Nang makaalis si Daniel para kausapin ang prosecutor, doon unang tumingin si Carla kay Junjun. Hindi galit ang mukha niya. Hindi rin lamang. Mas mabigat, ikaw si Junjun. Tanong niya, kahit alam niya ang sagot. Tumango ang binatilyo. Ikaw si Carla. Sandaling may katahimikan. Sa paligid nila, may pulis na nakikipag-usap sa desk, may tumutunog na stapler, may radyo na may static, may mga ordinaryong tunog ng trabaho. Pero sa pagitan nilang dalawa, ibang klase ng ingay ang umiikot, mga tanong, paghusga, hiya, at ang kakaibang paghahanap ng salita na hindi makadadagdag sa sira. Kumusta si tatay ko? Tanong ni Carla. Hindi niya inasahang mahihirapan siya sa salitang tatay sa gitna ng lahat ng ito. Sabi nila stable daw pero Maislan pa rin, sagot ni Junjun. Si mama nakita ko kanina. Tumango si Carla. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtanong ng kumusta siya dahil baka magtunog mapagpanggap. Ngunit bago pa siya makaisip, si Junjun na ang nagsalita. Hindi ako humihingi ng tawad para sa ginawa niya. Umangat ang kilay ni Carla, bahagyang nagulat sa diretsahang iyon. Nagpatuloy si Junjun, nakatingin sa sariling kamay. Pero hindi ko rin kayang magkunwaring wala silang ginawa sa amin. Dito lang naramdaman ni Carla ang unang maliit na bitak sa sarili niyang galit na puro tuwid. Hindi ito kapatawaran, pero pag-urong ito mula sa simpleng paghahanap ng iisang may sala. Hindi rin ako humihingi ng tawad para sa tatay ko, sabi niya, dahan-dahan. Kasi hindi ko rin alam kung anong karapatan ko. Pero gusto ko lang malaman mo na magsasalita ako. Tumingin si Junjun sa kanya. Sa tingin iyon ay may pagod, duda, at kaunting gulat. Laban kay Cap, napalunok si Carla. Laban sa totoo. Hindi na sila nag-usap pagkatapos noon, ngunit sapat na ang maikling palitang iyon para mabago ng kaunti ang timpla ng hangin. Hindi na sila ganap na magkalaban sa isip. Hindi rin magkaalyado. Mas tama sigurong sabihing pareho na silang nasa loob ng parehong gumuguhong bahay at pareho nang nagpasyang huwag ng suportahan ang bubong na halatang babagsak din. Sa kabilang silid, sinimulan na ang formal na pagbuo ng mas malawak na kaso. Nasa lamesa si Daniel, ang prosecutor na si Fiscal Medina, si Attorney Evelyn para kay Roque, at ang duty legal aid para kay Liza. Kumalat sa mesa ang transcript ng audio recording,
preliminary audit comparison, screenshots ng texts, at medical abstract. Ang direct act ng pananaksak ay hindi mawawala, sabi ni Fiscal Medina, iniaayos ang salamin sa ilong, pero malinaw na may strong indicators ng grave threats, coercion, conspiracy to commit fund diversion, at possible attempted obstruction. Tiningnan niya si Daniel. Kapag nagsalita pa ng mas buo si Roque at mag-cooperate si Carla, maaari tayong magkaroon ng sapat para sa mas malalim na filing. Tumango si Daniel. Ito na ang punto kung saan ang kaso ay hindi na lamang kwento sa barangay o viral clip sa social media. Nagkakaroon na ito ng hugis sa wika ng batas. Ngunit alam niyang kahit gaano kaayos ang papel, ang tunay na bigat ay nasa mga taong kailangang tumstigo laban sa sarili nilang dugo, laban sa mga taong minsang pananggakuan sila ng proteksyon, laban sa nakasanayan ng katahimikan. At si Benny? Tanong ni Evelyn. We bring him in. Sagot ng Fiscal. Not as a courtesy interview. With proper notice, preservation orders, and if needed, applications for search. Ayokong mauna ang media sa documentation. Sa gilid ng mesa, tahimik ang abogado ni Liza. Sa wakas ay nagsalita ito. My client is willing to execute a detailed affidavit if witness protection for the child is seriously considered. Huminga ng malalim si Fiscal Medina. That can be discussed, but she will still face the stabang charge, depending on final appreciation of circumstances. Walang tumutol. Dahil totoo iyon. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng buong usapin. Maaring lumabas ang lahat ng baho, maaaring mapatunayan ang pamimilit, maaaring madagdagan ang mga pananagutan ng iba, ngunit ang kutsilyong pumasok sa dibdib ni Roque ay hindi biglang mawawala sa kasaysayan. Walang clean reset. Sa hospital room ni Roque, pagod na siya nang muling dalawin ni Carla bago ang pirmahan ng sarili niyang statement. Hami na naulit ang epekto ng maikling gising niya kanina, pero wala nang sedation na ganoon kabigat. Magkaharap sila ngayon sa katahimikan ng isang private room na pansamantalang inilaan matapos sabihin ng doktor na hindi na kailangan ng mas agresibong ICU setup, bagaman mataas pa rin ang panganib. Mahina ang tunog ng cardiac monitor. May amoy ng antiseptic at kaunting amoy ng gamot mula sa swero. Sa bintana, kita ang maputlang hapon. Lumapit si Carla sa kama at tumigil muna bago umupo. Ang ama niya ay mukhang lumiit. Hindi physically lang. Parang ang buong yabang na nakilala ng komunidad ay naiwan sa operating room o sa barangay hall, at ang nasa harap niya ay isang lalaking hindi na makapag-utos sa katahimikan. Magsasalita ako, sabi ni Carla, walang preamble. Dahan-daang bumukas ang mga mata ni Roque at tumingin sa kanya. Hindi agad sumagot. Alam ko, bulong niya sa wakas. Masakit, sabi ni Carla, at doon lamang nang inag ang boses niya. Hindi lang dahil may ginawa ka, kundi dahil hinayaan mong iba ang magdala para sa'yo. Hinayaan mong ako ang makakita sa'yo na parang hindi kita kilala. Napatitig si Roque sa kisame, pagkatapos ay pumikit. Hindi ko naayos, sabi niya. Lahat ng akala kong kontrolado ko naputol siya sa paghinga. Lalong lumala. Bakit? Ito ang tanong na hindi niya natanong ng buo sa Aiko. Bakit hindi ka huminto? Saglit na gumalaw ang mga daliri ni Roque sa kumot. Noong una, sabi niya, mabagal, madali. Lahat may dahilan. Kampanya, utang na loob, pondo para sa mga tao. Emergency, ganun lagi, hanggang sa dumating sa puntong hindi mo na alam kung kailan ka huling nagsabi ng hindi. Tapos may mga taong mas malaki na ang kilala mo. Kapag umatras ka, hindi ka nalang mapapahiya. May madadamay. Pumikit siya ng mariin. Hindi kita isinama dahil ayokong makita mo. Pero sa hindi pagsama sa'yo, lalo kitang nilayo sa totoo. Naramdaman ni Carla ang pamumuo ng luha ngunit hindi niya pinunasan agad. Si Liza, mahabang katahimikan. Dapat pinrotektahan ko, sabi ni Roque. Ginamit ko. Sa simpleng pag-amin na iyon, parang may malamig na bakal na isinalpak sa dibdib ni Carla. Hindi niya kailangan ng mas mahabang paliwanag para maramdaman ang kabuuan. Ang mga taong ang pinakarespetado sa komunidad ay kayang gumamit ng kabutihan at kahinaan ng iba kapag dumating ang puntong may kailangang isakripisyo. At ako, tanong niya, halos bulong. Ginamit mo rin ba ako para manatiling malinis ang tingin ko sa'yo? Napapikit si Roque at doon lang tuluyang tumulo ang mas malinaw na luha sa gilid ng mata niya. Oo, walang depensa, walang pero. Isang payak na oo.
Napahawak si Carla sa gilid ng upuan. Mas mabuti siguro kung nagsinungaling pa ito, naisip niya sa isang iglap. Mas madaling kapitan ng galit kapag may kapal ng mukhang sasagot sa'yo. Ngunit ang payak na pag-amin ay mas mapanira dahil wala kang masuntok kundi ang katotohanang matagal palang bulok ang pundasyon. Tumayo siya. Hindi siya sumigaw. Hindi niya sinabing mahal pa rin niya ito. Hindi rin niya sinabing hindi na. Magpapagaling ka, sabi niya sa huli. At haharap ka. Iyon lang ang kaya kong ibigay. Paglabas niya ng silid, nakasandal si Sofia sa pader sa may station, may hawak na chart. Hindi siya usisera, pero sanay siyang makakita ng mukha ng mga taong galing sa silid na may mas mabigat na pag-uusap kaysa medical update. Okay ka lang? Tanong niya. Napatawa si Carla ng mahina, halos walang tunog. Hindi. Tumango si Sofia. Mas tapat iyan kaysa oo. Ilang sandali silang magkatabing tahimik. Sa ospital, may mga sandaling ang presensya ng isang estranghero ang pinakamadaling tiisin dahil wala itong hinihinging papel sa buhay mo. Doc, sabi ni Carla, kapag ba may taong gusto mong iligtas pero kailangan mo ring hayaang managot, anong tawag doon? Tiningnan siya ni Sofia, saka ibinaba ang chart sa dibdib. Minsan pagmamahal pa rin, sagot niya. Pero hindi na iyong klase ng pagmamahal na nagtatakip. Sa presinto, dumating si Benny kasama si Attorney Villar nang halos sabay sa pagdating ni Carla para sa statement. Suot niya ang parehong maayos na anyo, ngunit ngayon ay hindi na iyon mukhang kontrolado. Masyadong mahigpit ang panga niya. Masyadong maingat ang bawat hakbang. Nang magkasalubong sila ni Carla sa hallway, saglit na tumigil ang mundo sa makitid na espasyong iyon. Carla, sabi ni Benny, pilit ang lamang, kumusta si Cap? Hindi agad sumagot si Carla. Tiningnan niya lang ito, diretso, at sa unang pagkakataon ay hindi siya umurong sa bigat ng nakatatanda. Mas mabuti siguro kung sa abogado mo ka nalang magtanong, sabi niya. Hindi malakas ang boses niya, pero sapat para mapatingin ang dalawang pulis sa dulo ng koridor. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Benny. Iyong kunot sa pagitan ng kilay, iyong saglit na lumitaw ang tunay na inis bago na itago ulit. Hindi mo pa alam ang buong kwento, sabi nito, mas mababa ang boses. Alam ko ng sapat para hindi ka tawaging tito ngayon, sagot ni Carla. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa interview room, iniwan si Benny sa hallway na unti-unting nilalamon ng sarili niyang pagkawala ng impluwensya. Sa loob ng questioning room, maingat at detalyado ang statement ni Carla. Inisa-isa niya ang mga napansin sa bahay, ang notebook, ang sulat, ang mga galaw ng ama niya nitong mga nagdaang buwan, ang pagbisita ni Benny sa ospital, ang kanyang pakiramdam na may itinatagong mas malaki kaysa simpleng personal na alitan. Hindi siya nag-imbento ng hindi niya alam. Ito ang pinili niyang disiplina sa harap ng kaguluhan, hindi dagdagan, hindi bawasan. Habang nagsasalita siya, naririnig niya sa kabilang room ang mahinang ugong ng boses ni Benny na ini-interview rin. Magkatabi lang halos ang kanilang mga silid, pinaghiwalay ng pader na manipis ang plaster. May kakaibang pakiramdam sa isip ni Carla na marinig ang lalaking minsang laging nasa dining table nila tuwing eleksyon na ngayon ay nasa kabilang kwarto, posibleng sinusubukang paliitin ang pinsala habang siya naman ay inilalatag ang mga pirasong magpapalaki rito. Sa dulo ng pahayag, tinanong siya ni Daniel, handa ba kayong humarap kung umabot ito sa formal na hearing at posibleng sa korte? Tumingin si Carla sa bond paper na puno ng sariling salita, pagkatapos ay sa recorder sa gitna ng mesa. Naalala niya ang chapel. Naalala niya ang ama niya. Naalala niya si Liza na hindi pa niya nakakausap, at si Junjun na ang balikat ay masyado ng mabigat para sa edad niya. Hindi ako handa, sabi niya ng tapat. Pero gagawin ko. Sa bandang huli ng araw, pinayagan sa wakas ang maikling harapang pag-uusap ni na Carla at Liza sa presensya ng abogado at ni Daniel. Walang posa si Liza sa mismong mesa, ngunit malinaw ang bantay. Nang pumasok si Carla sa maliit na silid, kapwa sila ilang segundo lang nakatingin sa isa't isa. Hindi na ito ang tingin sa barangay hall na puno ng dugo at gulat. Iba na, mas pagod, mas walang depensa. Umupo si Carla, umupo rin si Liza. Walang agad nagsalita, si Liza ang unang nagbaba ng tingin. Hindi ko inaasahang haharap ka pa sa akin, sabi niya. Hindi ko rin inaasahang gusto ko, sagot ni Carla. May kaunting kirot sa tono, pero hindi nananaksak. Pero kailangan. Tumango si Liza. Nanginginig ang mga daliri niya sa ibabaw ng lamesa. Pasensya na,
sabi niya, at halatang kulang na kulang ang dalawang salitang iyon. Walang saysay marahil huwag, putol ni Carla. Hindi galit, pero ayaw niya ng mga linyang parang naghahanda ng madaling labasan. Sabihin mo na lang ang totoo. Napalunok si Liza at pinilit niyang itaas ang tingin. Natakot ako, nagalit ako, at sa isang segundo, mas pinili ng katawan ko ang saktan siya kaysa tumigil. Hindi kita hihingan ng patawad para doon. Pero totoo rin na matagal niya akong hinayaang ilubog para mailigtas niya ang sarili. Nagsalubong ang kilay ni Carla, hindi sa pagdududa kundi sa sakit ng pakikinig sa kumpirmasyong galing mismo sa bibig ng taong naging sandata ng galit laban sa ama niya. Muntik mo siyang mapatay, sabi niya. Oo, sagot ni Liza. At kahit anong ginawa niya, dala ko iyon. Tumahimik si Carla. Doon niya unang naramdaman na ang kaharap niya ay hindi halimaw na madali sanang kapuotan hanggang dulo. Isa rin itong taong wasak, at marahil kaya iyon ang mas mahirap. Kung halimaw lang, simple. Kapag tao, mas magulo. Magsasalita ako, sabi ni Carla sa wakas. Laban sa kanila, pati laban sa tatay ko kung kailangan. Napuno ng luha ang mata ni Liza. Hindi niya iyon inaasahan. Bakit? Halos bulong niya. Napatingin si Carla sa mesa, saka bumalik sa kanya. Dahil kung hindi, parang hinayaan ko ring ikaw lang ang magbayad. Hindi iyon kapatawaran. Pareho nilang alam. Ngunit sa sandaling iyon, may nabuo na mas malapit sa masakit na pagkilala kaysa simpleng galit. Pagkatapos ng pag-uusap, inilabas si Carla sa back exit ng presinto dahil sa dami na ng media sa harap. Sa likod ng gusali, amoy basang karton at araw na tumama sa basura ang eskinita. May dalawang motorsiklo, isang ligaw na aso na tulog sa ilalim ng tricycle, at langit na papalubog na ang araw. Naghintay roon si Junjun, nakasandal sa pader, hawak ang bag. Tumingin siya kay Carla. Nakausap mo si Mama. Tumango si Carla. Oo, galit ka pa rin. Napabuntong hininga si Carla. Oo, sa tatay mo rin. Mahabang katahimikan. Oo, tumango si Junjun na parang may naiintindihan na hindi pa niya kayang pangalanan. Ako rin. Saglit silang nagkatinginan, dalawang anak na hindi pinili ang gulong minana nila pero kailangan pa ring tumayo sa gitna nito. Sa malayo, maririnig na ang sigaw ng mga reporter sa harap, ang pag-click ng camera, ang pagmamadali ng mga paa. Lumingon si Carla sa kalangitan na kulay abot kahel, saka ibinuga ang hiningang kanina pa niya hawak. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa tapos ang demanda, ang hearings, ang pagkakasakit, ang kahihiyan, ang pagputol at pagtahi ng relasyon. Ngunit tapos na ang isang bagay na mas matagal na buhay kaysa sa kanila ang ilusyon na pwedeng ilibing ang dumi sa loob ng pamilya, sa likod ng titulo, sa ngalan ng hiya, at umasang walang dugong tutulo palabas. At sa pagdilim ng hapon, habang nagsisimulang magsindi ng ilaw ang mga tindahan, habang umaandar ang mga jeep sa rutang paulit-ulit, habang sa barangay ay muli na namang may magbubukas ng usapan sa tindahan ni Aling Vanji at may mga pamilyang maghahapunan na may kasamang balitang hindi nila personal na buhay pero pamilyar sa takot, unti-unting tinanggap ng bawat taong nadamay na may mga katotohanang kahit sabihin mo ng buo ay wala pa ring hatid na ginhawa. Si Roque ay mabubuhay, ngunit mabubuhay siyang walang dating mukha sa anak niya at sa barangay. Si Liza ay hindi mawawalan ng pananagutan, ngunit hindi na rin siya maiiwang nag-iisa sa kasalanang pinaghatian ng mas makapangyarihan. Si Benny ay haharap sa investigasyon, at kahit makahanap pa siya ng butas sa proseso, may mga boses nang hindi na niya basta mapapatahimik. Si Junjun at Carla ay uuwi sa mga gabing mahaba, sa mga apelyidong mabigat, sa mga tanong na hindi agad sasagutin ng korte o simbahan o barangay assembly. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit at hindi komportableng bagay na nanatili hindi kapayapaan, hindi kaligtasan, kundi ang pasya na huwag ng manahimik para lang magmukhang buo ang mga bagay na matagal nang sira. Wakas.